Malakas na binuksan ni Ding ang pintuan ng bahay nila isang umaga. Kitang-kita ang galit na ekspresyon sa kanyang muka nang hinarap niya ang kanyang tiyuhin na si Densyo habang nagkakapi ito sa may lamesa. Parang sasabog ang dibdib niya ng mga oras na yon dahil sa kanyang nalaman. Pero pinipilit niyang kumalma kahit papano dahil ayaw niyang mawalan siya ng respeto sa kanyang tiyuhin na kapatid ng pumanaw niyang ina. Oh, nandiyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap at magpapabili ako sa'yo ng pandesal eh. May pera ka ba dyan? Pahingi nga muna ng 100. Ano ho itong nabalitaan ko na kinausap niyo pala si Anika noong nakaraan, Chong? Ano? Ay naku naman, Ding. Ang aga-aga para yan ang pag-usapan natin ngayon ha. At saka, huwag mo sabihin na galing ka na naman dyan sa bahay ng syota mo. Ang aga-aga. Kapag yan ay nabuntis mo, mas lalong masisira ang sira mo ng buhay. Sinabi ko naman sa'yo na hiwalayan mo na ang babaeng yun eh. Bakit ho ba kasi kayo nakikialam, Chong? Tapos ngayon nalaman ko na kinausap niyo siya noong nakaraang araw para sabihin na huwag siyang pupunta sa birthday ko sa Makalawa. Huwag mo nga akong pagtasa ng boses ha. Sasagot-sagutin mo ako ngayon dahil lang sa babaeng yon? Dahil hindi niyo ho nire-respeto ang relasyon ko kay Anika. Dahil hindi ka nababagay sa babaeng yon. Aba, mahirap ka na nga. Pipili ka pa ng babaeng mas mahirap pa sa daga. Makinig ka sa akin, Ding. Marami pang babae na may gusto sa'yo. Sayang ang kagwapuhan mo. Si Lucy, yung may-ari ng babuyan, hindi ba't patay na patay yun sa'yo? Yun na lang ang piliin mo. Pumili ka naman kasi ng babaeng mapapakinabangan mo. Hindi mo ginagamit ang utak mo eh. Huwag niyo naman humbastusin ang girlfriend ko, Chodensyo. Nakakabastos na ho kayo eh. Aba, kung ayaw mong pakialaman kita sa buhay mo, edi umalis ka sa pamamahay na to. Hanggat dito ka nakatira, meron akong karapatan na makialam dahil gusto ko mapapakinabangan ko rin yung babaeng magugustuhan mo, hindi yung babaeng makikihati pa sa akin. Hindi napigilan ni Ding na mapahilamos ng kanyang dalawang kamay sa muka dahil sa inis na nararamdaman sa matandang lalaki. Dumadagdag pa sa inis niya ang pag-inom nito ng kape na para bang hindi big deal ang pinag-uusapan nila. Alam niya na mga sandaling yon na punong-puno na siya sa inaasal at mga sinasabi ng kanyang tiyuhin. Wala ho kayong karapatan na paalisin ako dito sa bahay na to. Dahil pag-aari ito ni Mama. Minana niya to kina Lola. Nagpapatawa ka ba? Eh anak ako ng tinatawag mong Lola. Magkapatid kami ng mama mo. Kaya may karapatan din ako sa bahay na to. Ipinamana na to ni Lola kay Mama. Eh nasa na mama mo? Eh di ba patay na siya? May nakalagay ba sa kasulatan na ikaw ang susunod na magmamana nitong bahay kapag nawala si Helen? Di ba wala? Ibig sabihin, bilang kapatid ni Helen, sa akin mapupunta ang pamamahay na to. Kaya kung tutuusin, pinapatira lang kita dito. Yan ang mga hirap sa mga hindi nagtapos ng pag-aaral eh. Pagkatatanga at walang alam. Lihim na lang na naikuyom ni Ding ang kanyang kamao dahil sa mga panlalait ng kanyang tiyuhin sa kanya tungkol sa wala siyang pinag-aralan. Aminado naman talaga siya na wala siyang natapos. Kahit high school ay hindi niya natapos dahil sa mga nagkasunod-sunod noon ang problema niya nang sabay na namatay ang kanyang mga magulang. Wala rin naman siyang kapatid kaya talagang mag-isa na lang siya sa buhay. At dahil nga wala siyang pinag-aralan, at wala rin siyang alam sa mga batas, hindi niya tuloy alam kung nagsisinungaling lang ba ang tiyuhin niya o nagsasabi ito ng totoo na siya ang tunay na nagmamay-ari ng bahay. Oo na! Wala nga akong pinag-aralan. Pero alam ko kung anong tama at mali. At nakikita ko na mali ang ginagawa niyo sa pakikialam ng relasyon ko kay Anika. At mas lalong mali na nilalait mo siya dahil sa kahirapan niya. Hindi rin naman tayo ganun kayaman para pagsalitaan niyo siya ng ganun. Hindi lang naman ang pagiging mahirap niya ang kalait-lait dyan sa girlfriend mo eh. Aba, bukod sa pangit na ang girlfriend mo, huwag mo sabihin na hindi mo naririnig ang usap-usapan na mambabarang ang mag-ina na yon. Yung kuba niyang nanay na si Lupe. Mambabarang yon, Ding! Buksan mo nga yung mga mata mo! Pati ba naman yun pinaniniwalaan niyo pa, Chong? Hindi ho totoo yun. Naninira lang kayo ng tao eh.
Paninirang puri ho ang ginagawa nyo. Eh bakit? Nagsasabi naman ako ng totoo Bruhang mambabarang naman talagang Lupe na yon. Marami ang naniniwala na mambabarang siya, lalo na mga taga rito sa atin. Kaya hindi malabo na pati yung anak niyang si Anika, mambabarang din. Tama na ho, Chong. Pwede ba? Tama na yung panlalait nyo. Matagal ko nang kilala si Anika at si Aling Lupe. Hindi sila ganong klase ng tao. Hindi sila mambabarang gaya ng sinasabi nyo. Mababait sila. Kayo lang itong masyadong mapanlait Pati ang pisikal na itsura ni Aling Lupe, hindi nyo pinapalampas. Mapanlait ba'y nagsasabi ako ng totoo? Na mambabarang ang kuba na yon? Na ang papangit nila? Walang magandang kapintasan ng mag-ina na yon. Kaya nga nagtataka ako kung bakit sa gwapo mong yan, pinatulan mo ang anak ng mambabarang na yon. O baka naman, binarang ka lang din ng mag-ina na yon, kaya hayan, patay na patay ka sa kanila. Uulitin ko ho, mabait si Anika at si Aling Lupe. Kung hindi nyo nakikita ang kagandahan na yon, pues ako, kitang-kita ko. Girlfriend ko siya kaya kailangan yung respetuhin yun, Chong. At dahil birthday ko naman yun, hindi ho ako papayag na mawala sila sa araw na yun. Hindi ho ako papayag na kayo ang masusunod. Matapos na bitawan ni Ding ang mabibigat na mga salitang yon sa kanyang tiyodensyo, ay agad niya na itong tinalikuran. Hindi na rin niya hinintay pa ang susunod na sasabihin ng matandang lalaki dahil agad na nga siyang lumabas ng kanilang bahay at dumiretso na sa kanyang trabaho sa gawaan ng mga basahan. Masama pa rin ang loob niya dahil sa mga sinabi ng tiyuhin niya sa kanyang girlfriend. Hindi niya tuloy maiwasan na pumasok sa kanyang trabaho na medyo nakasimangot. Agad naman yung napansin ng tinuturing niyang kaibigan na si Mio. Ang kaibigan din ng tiyuhin niya at madalas nakainuman nito. Pero kahit ganun, ibang-iba ang ugali nito dahil mabait talaga ito kaysa sa kanyang tiyuhin. At dahil din doon, malaya niyang naikwento sa matandang lalaki ang sama ng loob niya. Alam niya kasi na hindi naman yun ikukwento ng Kuya Mio niya sa tiyuhin. Sa katunayan, ay parang itinuturing na rin siya nitong anak. Tapos, pinipilit pa ho ni Chong na mambabarang daw si Aling Lupe. Siyempre, nasasaktan ho ako sa mga sinasabi niya, Kuya Mio. Nanay ni Anika ang sinasabihan niya ng ganun Nanay ng girlfriend ko. Kahit sino naman ho yata ay masasaktan kapag ganun. Ang Chong mo talaga Pati ba naman yun sasabihin pa niya sa'yo? Hindi naman ho talaga yung totoo, di ba, Kuya Mio? Usap-usapan lang naman yun dun sa lugar natin, di ba? Paninira lang yun. Tama ho ba ako? Tinitigan ni Ding si Mio. Umaasa siya na sasalungatin nito ang sinabi ng tiyuhin niya na hindi yun totoo. Kaya lang, napansin ng binata na medyo napaiwas ng tingin sa kanya ang kanyang Kuya Mio kung saan ay hindi agad ito nakasagot sa kanya. Huwag niyong sabihin naniniwala rin kayo sa usap-usapan na ganun, Kuya Mio. Na mambabarang si Aling Lupe. Hindi naman sa naniniwala ako, Ding. Pero hindi rin ibig sabihin no na hindi ako naniniwala. Anong ibig niyo sabihin? Naniniwala kayo na hindi? Parang ang gulo naman ho nun, Kuya Mio. Kumalat na rin kasi talaga roon sa atin yung kwento tungkol kay Lupe. Bata ka pa nun. Buhay pa ang asawa ni Lupe nung kumalat sa lugar natin ang tungkol sa usap-usapan na mambabarang siya. Paano ba naman kasi? Nung hiniwalayan siya ng asawa niya at iwan silang mag-ina dahil may ibang babae ito, makalipas ang halos kulang-kulang 1 linggo, binawian na lang ng buhay yung asawa niya dahil sa malubhang sakit daw. Kilala naman namin yung asawa ni Lupe. Malakas pa yata sa kalabaw yun bago sila maghiwalay Tapos biglang namatay na lang? Hindi ba't nakakabigla yun? Nung pumunta kami ng tiyuhin mo sa Lamay, halos hindi na namin makilala yung asawang lalaki dahil sa sobrang payat. Talagang bumagsak ang timbang niya sa loob lang ng 1 linggo. Malabo naman na mangyari yun, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na binarang na siya ni Aling Lupe, Kuya Mio. Paano mo naman maipapaliwanag yung nangyayari doon sa kabit? Si Paula, hindi ka maniniwala Pero may kung ano-ano na tumubo o lumitaw sa balat ni Paula. May mga sugat na hindi gumagaling at hindi rin alam kung saan nanggaling.
Hindi na siya lumalabas ng bahay niya dahil sa nangyari sa katawan at mukha niya. Pero isang gabi, sinugod niya ang bahay ni Lupe at nagwala siya. Sumisigaw siya na si Lupe ang dahilan ng nangyari sa katawan niya. Tinawag niya mambabarang si Lupe. At doon nagsimula ang usap-usapan na si Lupe ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa niya at sa nangyayari kay Paula. Ano naman ho ang sinagot ni Aling Lupe dun sa Paula? Wala. Tinignan niya lang si Paula. Wala siyang sinabi. Ano naman ho ang nangyari ngayon dun sa babae? Hindi ko na ho siya naabutan dun sa lugar natin eh. Ang huling balita namin, nag-alsa baluta na at umalis. Wala na kaming narinig pa na balita tungkol sa kanya. Namatay rin naman ang usap-usapan tungkol sa mambabarang si Lupe nung nagtagal. Pero hindi maitatanggi na nakatanim na sa isipan ng mga tao tulad ng sa tiyuhin mo ang isyo na yon. At isa pa, kaya rin talaga malaki ang galit ng tiyong mo kay Lupe dahil balak pa sanang pormahan ni Densyo si Paula. Pero hindi na natuloy dahil nawala na nga lang ito bigla na parang bula. Ayan, sinisisi niya rin yun kay Lupe. Ibig sabihin, naniniwala talaga kayo na mambabarang si Aling Lupe, Kuya Mio? Katulad ng sinabi ko, hindi ako naniniwala o naniniwala. Wala lang akong pruweba kaya may parte sa akin na hindi ako naniniwala sa usapan na yon. Pero kung coincidence ang pag-uusapan sa mga nangyari doon sa asawa niya at sa kabit ng asawa niya, medyo may parte naman sa akin na naniniwala ako. Pero mabait si Aling Lupe, Kuya Mio. Maniwala ka. Mabait talaga siya. Mag-iisang taon na kami magkarelasyon ni Anika. At sa loob ng isang taon na yun, wala akong nakitang masama kay Aling Lupe. Kaya nga ho, hindi ako papayag na wala silang dalawa sa birthday ko sa Makalaway. Parang kabastusan naman ho yata na hindi ko siya papuntahin dun dahil lang sa ayaw sa kanila ni Chong. Tama ka rin naman, Ding. Birthday mo yun kaya dapat ikaw masusunod. May karapatan ka na imbitahan ang mga gusto mong bisita. Mali naman talaga si Densyo para pangunahan ka. Kaya huwag ka mag-alala. Tutulungan kita na hindi makapangguloy ang sityo Densyo mo. Talaga, Kuya Mio? Paano nyo naman ho gagawin yun? Abay, madali lang. Lalasigin ko na lang si Densyo sa birthday mo. Mag-iinom na lang kami para hindi kanya maistorbo kapag pumunta na yung girlfriend mo at si Lupe sa birthday mo. Siguro naman, kapag lasing na siya, wala na siyang pakialam pa sa mga bisita mo. Alam mo naman si Densyo, basta may alak, may sarili siyang mundo. Naku, salamat ho, Kuya Mio. Talagang maaasahan ka talaga. Ikaw pa ba? Alam mo naman na malakas ka sa akin Dumating na nga ang sumunod na araw kung saan sinundo na ni Ding ang kanyang girlfriend na si Anika at ang ina nito sa bahay ng gabing yon. Tumakas lang siya sa simpleng handaan sa bahay nila ng tiyuhin para masundo ang dalawa. Magkahawa kamay pa silang naglalakad sa kalsada ng kanyang kasintahan na si Anika habang pasimpleng nagbubulungan. Sigurado ka ba na okay lang sa tiyuhin mo na pupunta kami ni nanay doon, mahal? Baka naman magkagulo pa kung pupunta kami. Okay lang naman sa amin ni nanay kahit hindi na. Ano ka ba, mahal? Wala namang magagawa si Chudensyo kung papuntahin ko kayo doon ni Aling Lupe. Birthday ko naman yun kaya ako dapat ang masusunod. At saka, pera ko naman ang ginastos ko para sa handaan na yun. Kaya wala siyang karapatan na questionin kung sino ang magiging mga bisita ko. Ang akin lang, alam mo naman na ayaw namin ni nanay ng gulo. At saka, ayoko rin naman na masira ang birthday mo. Alam mo rin naman na mainit ang dugo ng tiyuhin mo na yun sa amin. Kaya wag na lang. Wag nyo na lang siyang pansinin kapag nandun na tayo, mahal. Tsaka paniguradong lasing na rin naman si Chong, kaya hindi na siya mangingialam pa. Ay, sige na nga. Masyado ka naman kasing mapilit kaya kahit anong gawin ko, hindi kita mahindian. Kaya ano pa nga ba? Tama lang yun, mahal. Birthday ko rin naman ngayon kaya hindi ako papayag na mawala kayong dalawa ni Aling Lupe sa mahalagang araw na to para sa akin. Kayo lang kasing dalawang bubuo sa araw ko na to Sus, nambola ka pa. Ewan ko sa'yo. Totoo naman ang sinasabi ko Makalipas lang ang ilang minuto
ay nakarating na nga sina Ding sa bahay nila. Nasa may bakuran pa lang, rinig na agad ang mga munting bulungan ng ibang mga bisita ni Ding na kumakain. Ang iba'y napatigil pa sa pagsubo ng pagkain at sa pakikipagkwentuhan nang dumating na silang tatlo. Napansin agad ni Ding ang kakaibang tingin ng mga tao sa mag-ina, pero kahit ganun ay hindi niya yun pinansin at pasimple na lang niyang hinila ang kamay ni Anika. Inalalayan din niya ang matandang babae para tuluyang makapasok. Maupo muna kayo dito, Aling Lupe. Mahal, ikukuha ko lang kayo ng pagkain sa loob, ha? Sa tingin ko ay hindi talaga maganda na nagpunta kami dito, Ding. Tingnan mo nga at nag-aalisan ng ibang mga bisita mo dahil sa amin. Napalingon si Ding sa may gawin ng gate ng bahay nila at nakita niya nga na halos karamihan sa kapitbahay nila ay parang nagmamadaling makalabas na ng kanilang bakuran. Yung iba ay dire-diretso lang na lumabas nang walang lingon-lingon at walang paalam sa kanya. Alam naman agad ni Ding ang dahilan kung bakit umaalis ang kanyang mga bisita. Yun ay dahil sa mag-ina. Pero kahit ganon, pasimple siyang ngumiti sa matandang babae, kasabay ng marahan niyang paghawak sa kamay nito. Hayaan niyo na ho sila, Aling Lupe. Baka ho busog na sila kaya yan, sumisibat na. Huwag niyo na ho silang pansinin. Ikukuha ko na ho muna kayo ng pagkain sa loob. Teka lang. Gusto mo ba samahan na kita, Ding? Hindi na, mahal. Dito na lang kayo ni Aling Lupe. Kaya ko na to. Mabilis lang din ako. Babalik ako agad. Bago pa tuluyang pumasok sa loob ng bahay si Ding, tinanaw niya muna ang kanyang tiyuhin sa gilid ng kanilang bahay kung saan ito umiinom. Nakita niya na nakabagsak na ang ulo nito sa bilog na plastik na lamesa, kaya naman kahit papano ay nakahinga na siya ng maluwag. Sigurado siyang lasing na ang tiyudensyo niya, kaya naman alam niyang walang magiging kaguluhan. Pagpasok niya sa may kusina para kumuha ng pagkain, nakasalubong niya pa ang kanyang Kuya Mio na may dala pang bagong bote ng alak at isang pitsil ng yelo. Oh, nandiyan ka na pala, Ding. Kararating ko lang ho, Kuya Mio. Salamat ho pala at tinupad niyo yung pangako niyo na tutulungan niyo ako. Ang galing niyo ho, dahil nalasing niyo na agad si Chong. Ha? Hindi pa lasing si Densyo. Pinakuha pa nga niya ako ng bagong alak at yelo eh. Ito pa nga oh. Po? Pero bagsak na siya ron sa lamesa nang matanaw ko siya kanina bago ako pumasok dito. Baka nagpapahinga lang. Pero hindi pa talaga siya bagsak nung iwan ko siya para kumuha nito. Sasagot pa lang sana si Ding sa kanyang Kuya Mio. Pero hindi na yun natuloy dahil sabay nilang narinig ang malakas na boses ng kanyang tiyudensyo. Nagsisisigaw ito sa labas. Sabay na nagkatinginan si Ding at ang matandang lalaki, kaya naman dali-daling napatakbo na si Ding para makalabas agad. Pagkalabas niya, kitang-kita ni Ding ang pagduro-duro ng lasing niyang tiyuhin sa nakaupong mag-ina. Anong ginagawa ng kubang mambabarang na to sa pamamahay ko? Ha? Ha? Dahil sa lakas ng boses ng matandang lalaki, naagaw tuloy nito ang atensyon ng iba pang bisita na naiwan doon. Agad na nakaramdam ng kahihiyan si Ding para sa mag-ina, kaya naman agad siyang humingi ng tulong sa kanyang Kuya Mio para tulungan siyang patigilin ang lasing niyang tiyuhin. Mabilis na ngang lumapit si Ding sa tiyuhin niya kung saan ay humarang siya rito sa may gitna habang ang kanyang Kuya Mio naman ay nasa likuran nito at pilit na hinihigit ito papalayo. Magkahawak naman sa braso ng bawat isang mag-ina at hindi nagsasalita. Pero diretsong nakatingin ang matandang babae sa lasing na si tiyudensyo niya. Chong, tama na ho! Lasing na ho kayo eh! Huwag naman ho kayong gumawa ng iskandalo at bastusin ang bisita ko. Bisita mo? Sinabi ko naman sa'yo na wag mong papupuntahin ang kubang mambabarang na to rito sa pamamahay ko. Ang tigas din talaga ng ulo mo, ano? Tama na yan, Densyo. Tumigil ka na. Halika na't ituloy na lang natin yung pag-iinom natin doon. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Mio. Kailangan matuto ng leksyon itong mambabarang na to para alam niyang hindi siya welcome sa pamamahay ko o kahit na yata rito sa buong barangay natin. Hoy, ikaw Lupe,
Magtago ka na lang sa lungga mo kasama yung anak mong kasing sama ng pagmumukha mo. Dapat hindi na kayo lumalabas ng lungga nyo dahil siguradong kaguluhan lang ang dala nyo. Matanong nga kita, Lupe. Binarang mo ba itong lukulukong pamangking ko para tuluyan niyang anak mo? Chong, ano ba? Tama na ho. Grabe na ho yung mga panlalait nyo. At bakit? Totoo lang naman na sinasabi ko Mambabarang talaga ang mag-ina na to. Ikaw lang tungayong maniwala Magdahan-dahan ka sa mga binibitiwan mong salita, Densyo. Nagpunta kami ng maayos dito dahil na rin sa hiling ni Ding. Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Nagpapakatao kami dito kaya tratuhin mo kami ng tao rin. Titigil lang ako kung mawawala kayong dalawa sa bakuran ng pamamahay ko. Ayoko na may mga kampo ng demonyo dito sa bakuran ko. Kaya alis na! Alis na! Agad na nanlaki ang mga mata ni Ding sa sobrang gulat niya dahil bigla na lang hinila ng tiyuhin niya ang braso ni Aling Lupe. Marahas yun at malakas. Sa sobrang bilis din ng pangyayari, kaya naman hindi agad nakakilo si Ding. Labas! Lumayas kayo! Umalis kayo sa pamamahay ko! Ano ba kayo? Hindi niyo kailangan ipagtulakan at saktan ng nanay ko. Huwag naman kayong ganyan. Isa ka ba? Ginayuma mo ang pamangking ko! Chong, ano ba? Tama na! Nakakabastos na kayo Sa sobrang galit ni Ding ay naitulak niya palayo ang kanyang tiyuhin. Buti na lang at nasa likuran nito ang kanyang Kuya Mio, kaya nasalo nito ang matanda at hindi natumba. Ba't lumalaban ka na sa akin, ha? Dahil mali kayo. Sumusobra na kayo, Chong. Tatandaan ko ho itong pamamahiyang ginawa nyo ngayong gabi sa mismong birthday ko pa. Hinding-hindi ko ho ito makakalimutan. Nagmamayabang ka na, ha? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Umalis ka sa pamamahay ko kung ayaw mong pakialaman kita. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Yang mag-inang yan na salot? Sa huling pagkakataon, binabalaan kita sa mga salitang binibitiwan mo, Densyo! Bakit? Lalaban ka na? Ha? Lalaban ka na? Anong kaya mo gawin? Papatunayan mo ba na isa ka talagang mambabarang? Kung totoong mambabarang ako, ngayon pa lang magsimula ka ng matakot. Dahil hindi ako papayag na palampasin ko lang ang mga sinabi mo sa akin ngayon. Matagal na kaming nagtitimpi sa'yo ng anak ko. Matagal na namin kinikimkim ang mga masasakit na salitang binibitiwan mo. At ngayon, tinatrato mo naman kaming hindi tao. Mukhang sobra-sobra ng pagpapalampas namin sa'yo Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka sa susunod, kahit pagbuka ng bibig mo, hindi mo na magawa. Pinagbabantaan mo ba ako? Ha? Kuba? Kung natatakot ka, nasa sayo na yon. Tara na, anak. Ako? Matatakot sa'yo? Hoy, Kuba! Hindi ako matatakot sa'yo, no? Nang makita ni Ding na agad nang tumalikod ang mag-ina at nagsimula ng maglakad papalabas ng kanilang bahay, walang pagdadalawang isip na sumunod si Ding sa mga ito. Kahit hiyang-hiya siya sa pag-ieskandalo ng tiyuhin niya, agad pa rin siyang humingi ng pasensya kay Aling Lupe. Sobrang pasensya na ho kayo sa nangyari, Aling Lupe. Pasensya na ho talaga. Hindi ko ho ginusto na mangyari yun. Hindi mo kailangan ihingi ng pasensya ang kasalanan na hindi mo naman ginawa, Ding. Hindi naman ako galit sa'yo. Pero kailangan na naming umuwi ng anak ko dahil hindi na namin kaya, lalo na ako na manatili pa rito. Ayos lang sana kung ako lang ang masabihan ng tiyuhin mo ng mga hindi magagandang salita. Kayang-kaya kong tanggapin yon. Pero dinadamay niya na kasi si Anika at yun ang hindi ko kaya. Kaya naman uuwi na lang kaming dalawa para na rin sa ikatatahimik ng tiyuhin mo. Tama si Nanay Ding. Mas maganda kung uuwi na lang kami. Lasing na rin ang tiyodensyo mo kaya siguradong hindi na siya mapipigilan pa. Baka lumala lang lalo ang lahat kung magtatagal pa kami. Pasensya na ho talaga kung pinilit ko pa kayong pumunta rito. Nakakahiya talaga, lalo na sa inyo, Aling Lupe. Pasensya na rin at nagulo ang birthday mo. Hindi rin namin to gusto. Huwag niyo hong isipin yon. Ako ho ang dapat na humingi ng pasensya. Hindi ho kayo ng gulo kundi si Chudensyo. Sorry ho talaga lalo na sa mga masasakit na sinabi niya sa inyo. Sisiguruhin ko ho na hindi na yun mauulit.
Katulad ng sinabi ko, hindi mo yun kasalanan, Ding. Bumalik ka na sa loob at pakalmahin mo na ang tiyuhin mo. Uuwi na kami na anak ko. Aalis na kami, mahal. Mag-usap na lang ulit tayo bukas. Sige na. Sige, ingat kayo, mahal. Kahit na gusto pa talaga ni Ding na ihatid ang mag-ina pa uwi sa bahay ng mga ito, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang panoorin na lang si Aling Lupe at si Anika na maglakad papalayo sa kanya. At dahil nga sa sobrang sama ng loob niya, nagkulong na lang siya sa loob ng kwarto niya at hindi na inayos pa ang birthday na naganap. Buti na lang talaga at nandoon ang Kuya Mio niya na nagpauwi na sa ibang mga bisita na halos kararating pa lang. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho niya si Ding para hindi niya maabutan ng tiyuhin niya sa almusal. Kaya lang, dahil nasa iisang bahay lang naman sila, alam niyang hindi niya magagawang iwasan ng tiyuhin ng matagal. Pagka-uwi pa lang kasi niya, ay naabutan niya na agad ang tiyuhin sa may sala habang nanonood ng TV at nakataas pa ang 2 paa sa lamesa. Buhay-hari talaga ang tiyuhin niya dahil wala naman itong trabaho at asa lang sa kanyang lahat ng gastusin sa bahay. Lihim na lang na napabuntong hininga si Ding at dire-diretso na lang sana siyang papasok sa silid niya. Pero agad na siyang napansin ng matanda. Ang aga mo naman yatang umalis kanina. Hindi ka man lang nagluto ng almusal ko? Gutom na gutom ako kanina. Madami pa naman hong tirang pagkain mula sa handa kagabi, di ba? Dapat yun na lang ho ang kinain nyo. Hindi ko rin naman ho kayo obligasyon na ipaghanda lagi ng pagkain eh. Bakit ganyan ka sumagot sa akin, ha? Dahil ba sa nangyari kagabi? Ay, nako Ding. Pasasalamatan mo rin ako pagdating ng panahon dahil sa pagpapalayo ko sa iyo sa mag-inang yon. Ako na nagsasabi sa iyo, kampo ng demonyo ang mga yon. Hindi ka lang naniniwala sa akin eh. Huwag nyo na hong simulan pa ang mga sinasabi nyo, Chong. Sawang-sawa na ho akong marinig yan mula sa inyo eh. At kung totoo man na masama si na Aling Lupe katulad ng sinasabi nyo, may karapatan silang maging masama dahil masama rin ang pinapakita nyong ugali sa kanila. Hiyang-hiya ho ako sa ginawa nyo kagabi. Nagayuma ka nga siguro talaga ng mag-inang yon. Nakakaawa ka. Tama na ho, Chong. Pagod na ho ako para makipagtalo pa sa inyo. Papasok na ho ako sa kwarto ko. Teka. Di mo man lang ba ako ipagluluto ng hapunan? Kanina pa ako nagugutom ah. Magluto ka muna doon na makakain na ako. Di man lang ho kayo nagluto ng pagkain nyo? Talagang iaasa nyo pa yun sa akin, Chong? Maghapon ho akong pagod sa trabaho. At umaangal ka na ngayon. Eh kung ayaw mo kong ipagluto, di ibili mo na lang ako ng pagkain sa karinderya dyan sa may labas. Naikuyom na lang ni Ding ang kanyang mga kamao sa sobrang inis na nararamdaman niya. Pinili na lang niya na wag nang sagutin ng tiyuhin at magluto na lang sa may kusina. Wala rin naman kasi siyang pera sa ngayon na ibibili ng pagkain ito kaya napilitan siyang magluto na lang kahit ang totoo ay pagod na siya sa maghapon niyang trabaho. Ilang minuto lang naman ang lumipas at tapos na rin siyang magluto. Hindi na sana siya kakain para hindi makasabay ang tiyuhin pero dahil nakaramdam na rin siya ng gutom kaya napilitan na rin siyang sumabay sa tiyudensyo niya. Tahimik lang na kumakain noon si Ding habang nasa harapan niya ang tiyuhin. Nang sa kalagitnaan ng pagkain nila, ay bigla na lang napatingin si Ding sa pulang likido na biglang tumulo sa may pinggan ng tiyuhin niya. Doon ay bigla siyang napakunot ng noo at napatigil sa kanyang pagnguya. Pag-angat niya ng tingin ay may tumulo na ring dugo sa may baba ng matandang lalaki na naging dahilan ng pamimilog ng kanyang mga mata. Chong! Ano yan? Bakit dumudugo yata ang bibig nyo? Ha? Teka, abay ako nga no? Mabilis na napatayo ang tiyuhin niya mula sa pinagkakaupuan nito at saka agad na napatakbo papunta sa may lababo. Napatayo na rin si Ding dahil sa kanyang pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa may bandang likuran ng tiyuhin habang dumudura ito sa may lababo. Doon ay kitang-kita ni Ding ang dugo na idinudura ng tiyudensyo niya. Hindi naman yun sobrang daming dugo pero
May tuturing niyang marami yun dahil yun pa lang naman ang unang beses na nangyari yun sa tiyuhin niya. Kahit masama ang ugali ng tiyuhin ni Ding, hindi niya mapigilan na mag-alala para dito. Ano ho bang nangyari, Chong? May nakain ho ba kayo? Baka ho nakagat niyo lang ang dila niyo. Lintik na. Hindi. Tignan mo to, oh. Ano to? Bakit ako nabungian ng 2 ngipin? Ito, oh. Kasama sa pagdura ko. Hala, oo nga ho. Baka ho nakagat niyo ho yung buto ng manok. Wala naman ako nakakagat na buto eh. Bakit naman ho kayo nalaglagan ng 2 ngipin kung wala kayong nakagat na matigas? Kaya rin ho siguro dumugo yung bibig niyo dahil dyan. Ano ba naman to? Yung mismong ngipin pa sa bagang ko natanggal. Mahihirapan na akong umaya nito eh. Nakakabwisit naman. Bakit ba ito natanggal na lang bigla? Alam ni Ding na mainit na ang ulo ng tiyuhin niya ng mga sandaling yon. Kaya kusa na lang siyang lumayo dito at saka hindi na umimik pa. Nang mga sandali rin kasi na yon, hindi naman na niya nakikita na malaking issue ang nangyari sa tiyuhin niya dahil natanggalan lang naman ito ng ngipin kaya naman bumalik na lang siya ulit sa lamesa para ipagpatuloy ang pagkain niya. Hinala kasi niya na baka bulok lang talaga ang mga ngipin na yon na kusa na lang natanggal. Kahit na nakikita niyang inis sa mukha ng tiyudensyo niya habang patuloy na kumakain, hindi na lang niya yon masyado pang pinansin. Kinabukasan, maaga na namang gumising si Ding. Naghahanda pa lang siya para pumasok sa kanyang trabaho nang marinig niyang mahinang pagdaing ng tiyudensyo niya mula sa labas ng kanyang kwarto. Mabilis niyang binuksan ang pintuan niya at doon ay naabutan niya ang tiyuhin niya sa may sala. Hawak-hawak nito ang panga at ang ulo nito. Anong nangyayari sa inyo, Chong? Lintik na. Kanina pa madaling araw sumasakit tong ngipin ko. Sumasabay pa itong sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Ngipin ho? May sumasakit na naman ho kayong ngipin? Hindi nga mismong ngipin eh. Yung pinagtanggalan ng mismong ngipin yung sumasakit. Tapos pakiramdam ko, hindi pa rin umaampat yung dugo. Pagdura ko kanina, may nakita pa rin akong dugo eh. Magpa-check up na nga tayo sa ospital ngayong araw para malaman ko kung ano nangyayari sa akin. Ho? Ospital? Teka ho, wala pa ho akong pera para dyan, Chong. Alam niyo naman ho na sa ida ko ngayon dahil akong gumastos lahat dun sa birthday ko. Ano? Basta pagdating sa akin wala kang pera? Huwag mo akong pinagdadamutan, Ding. Hindi ko ho kayo pinagdadamutan, Chong. Nagsasabi naman ho ako ng totoo na wala na ho talaga akong pera sa ngayon. Naubos na ho sa mga handang binili ko. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko lang yung pananakit na nararamdaman ko? Ha? Ang sakit ng ngipin ko. Pati itong ulo ko parang pinupukpok ng martilyo. Kaya ka nga nagtatrabaho para pag ganitong emergency, meron akong makukuha sa'yo. Wala ka talaga silbi, ano? Di ko naman ho kayo obligasyon eh. Bakit ba palagi nyo nalang pinapagasto sa akin ang lahat? Ano? May binubulong-bulong ka ba dyan, ha? Ding? Wala ho. Hayaan nyo ho. Ibibili ko na lang ho kayo ng gamot dyan sa may labasan. Pambili lang ho kasi talaga ng gamot ang meron ako ngayon dito eh. O siya. Wala naman akong magagawa eh. Bili mo na ako ng gamot, ngayon din. Sobrang sakit na talaga nitong ulo at ngipin ko eh. Bilisan mo! Oho. Bumalik ka na lang mamaya sa boss mo ha, para mapacheck up mo ako sa ospital. Hindi na lang nagsalita pa si Ding sa sinabi ni Chudensyo niya dahil agad na rin siyang lumabas ng kanilang bahay para bumili ng gamot. Wala rin naman siyang balak na bumali kaya hindi na lang niya pinahaba pa ang usapan nila ng tiyuhin. Pagkabili niya ng gamot at matapos niyang maibigay yon sa tiyuhin, agad na rin siyang nagpaalam para makapasok na sa trabaho. Pagdating ng hapon, bago magpasyang umuwi si Ding, dumaan muna siya sa bahay ng kanyang girlfriend. Sunod-sunod na katok ang ginawa nito sa pintuan ng bahay nila hanggang sa bumukas na rin yon. Hindi alam ni Ding kung tama bang nakita niya. Pero para bang nagulat si Anika nang makita siya. Kapansin-pansin kasi ang medyo panlalaki na mga mata nito at pagkatigil nito nang magtama ang kanilang mga mata.
Ding, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka pala dito sa bahay? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Ha? Kailangan ko pa ba magsabi? Madalas ko namang ginagawa yung pagbisita dito sa inyo kahit wala akong pasabi Hindi mo ba ako papapasukin, mahal? Imbis na buksan nga ng mas malaki ni Anika ang pintuan para papasukin siya, hindi maiwasan ni Ding na mapakunot ang noo nang lumabas na lang ang dalaga sa bahay nito at saka sinarado ang pintuan na para bang ayaw talaga siyang papasukin. Nagtataka tuloy niyang tinignan ang kasintahan. Bakit? Bakit ayaw mo akong papasukin sa loob, mahal? May problema ba? Wala naman. Nagpapahinga na kasi si nanay. Masama kasi ang pakiramdam niya ayoko naman na maistorbo pa ang pagpapahinga niya. Anong sakit ni Manang Lupe? May lagnat ba siya? Wala naman. Masama lang talaga ang pakiramdam niya. Kaya nahihirapan bumangon. Baka naman galit si Aling Lupe sa akin dahil sa nangyari pa rin nung nakaraan kaya ayaw mo kong paharapin sa kanya. Umamin ka na, mahal. Para naman makahingi na ulit ako ng tawad sa kanya. Hindi, mahal. Maniwala ka. Masama lang talagang pakiramdam ni nanay. Huwag ka na mag-alala. Sige. Kung yan ang sabi mo wala naman sigurong rason para magsinungaling ka sa akin, di ba? Oo naman. Siya nga pala. Ano bang ginagawa mo rito? Teka, mukhang kagagaling mo lang sa trabaho Oo, dito ako dumiretso. Pupunta ako dito para yayain ka bukas na maggala sa may bayan. Wala naman kasi akong trabaho kaya gusto ko ikaw ang kasama ko buong araw bukas. Ang totoo niyan, hindi pa ako sigurado, mahal. Bakit naman? Kasi nga, masama nga ang pakiramdam ni nanay. Kapag nagtuloy-tuloy yung sama ng pakiramdam niya, alam mo naman na hindi ko siya may iwan, di ba? Pero kapag umokay naman ang lagay niya, sige ba? Payag naman ako Sige. Mag-text ka na lang sa akin. Oo nga pala. Kamusta naman ang tsuhin mo? Ha? Bakit mo naman natanong si Chudencio? Wala naman. Masama bang kumustahin siya? Baka kasi pinag-iinitan ka pa rin niya dahil dun sa nangyari nung birthday mo. Hindi naman gaano. Masama rin kasi ang pakiramdam ni Chong Kaya hindi niya ako masyadong nabubungangaan. Sumasakit kasi yung ngipin at ulo niya. Alam mo ba, natanggalan siya ng 2 ngipin nung nakaraan? Ganun ba? Umuwi ka na, mahal. Kung masama rin ang pakiramdam ng tsuhin mo, sa tingin ko dapat umuwi ka rin agad sa bahay niyo. Nakaramdam na naman ang pagtataka si Ding dahil pinagtulakan na rin siya ni Anika para makaalis na. Noong unay umaangal pa siya dahil gusto niyang magtagal pa na kasama ito. Pero wala na rin siyang nagawa pa dahil pinipilit na talaga siya ng babae na umuwi na. Wala na ngang nagawa pa si Ding kaya tuluyan na rin siyang nagpaalam sa kasintahan. Pagka-uwi ni Ding sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang tiyuhin sa may lababo habang nakayuko ito roon. Akala niya ay nagsusuka ito dahil nakainom na naman ng alak. Kaya papasok na lang sana siya sa kanyang kwarto para makapagpalit na ng damit. Pero bigla na lang napahinto siya sa paglalakad nang sumigaw ang tiyuhin niyang kasabay ng paghampas nito ng baso na naging dahilan kung bakit yun nalaglag sa sahig at nabasag. Gulat siyang napatingin sa Chudencio niya na halatang nagwawala sa galit. Chong, ano ang problema? Bakit naman ho kayo nagbabasag ng baso? Tignan mo to, Ding. Tignan mo to. Nalalagi sa mga ngipin ko. Agad na ipinakita ng Chudencio niya ang palad nito kung saan nakalagay roon ang ilang pirasong mga ngipin nito. Nanlaki ang mga mata ni Ding sa nakita niya, lalo na't mahigit sa 5 pirasong ngipin ang nasa kamay ng tiyuhin. Agad siyang lumapit sa matanda. Kitang-kita niya na halos wala na nga ang mga ngipin nito sa may unahan na sobrang ikinagulat niya. Ano bang nangyayari sa inyo, Chong? Bakit ho kayo nagkakaganyan? Sa tingin mo ba alam ko, ha? Kaya nga sinabi ko na sa'yo Kailangan ko na magpadala sa ospital. Wala ka kasing pakialam sa akin Hindi naman ho sa wala akong pakialam sa inyo, Chong. Pero wala ho talaga akong pera sa ngayon.
Lintik talaga na buhay to. Wala ka talagang kwenta. Tumaas ang isang kamay ng Chudensyo niya na para bang balak siyang pagbuhatan ng kamay. Pero bago pa man magawa yun ng tiyuhin, may tumalsik na kung ano mula sa bibig nito, kaya doon napunta ang atensyon ni Ding at ng matanda. Tumalsik yun sa may lamesa kaya napagawi ang mga mata ni Ding doon. Tinignan niya kung ano ba yun. Sa paglapit niya sa may lamesa, kitang-kita niya na isang pirasong ngipin na naman yun ang tiyuhin niya. Pero ang mas ikinagulat ni Ding ay nang makita niya na may gumagapang na maliit na uod sa katawan ng ngipin na yun. Agad na nakaramdam ng pandidiri si Ding, kaya mabilis siyang napalayo. Mukhang malaki na ho talaga ang problema niyo sa ngipin, Chong. May uod ho yung ngipin niyo, oh. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ho, Chong. Kahit tignan niyo pa, oh. Lumapit nga rin ang tiyuhin niya sa may lamesa at pinakatitigan nito ang ngipin nitong tumalsik doon. Nang makita ng matanda na tamang sinasabi ni Ding, kusa rin itong napaatras at saka agad na tumakbo sa may lababo. Sunod-sunod itong nagmumog ng tubig na para bang nandidiri. Kahit si Ding ay nakakaramdam din ng pandidiri. Pero wala siyang magawa kundi ang panoorin lang ang tiyuhin na halos masuka-suka na sa pagmamadali nitong magmumog. Pagkatapos nitong magmumog ng paulit-ulit, hinarap na siya ulit ng tiyuhin niya na halatang galit na galit na. Kailangan mo na ako ipatingin sa ospital, Ding! Ano? Wala kang gagawin sa nangyayari sa akin? O baka naman hinahayaan mo lang na mangyari sa akin to? Dahil kapag namatay ako, gusto mong mapunta na sa itong bahay. Tama ba ako, ha? Chong, kahit kailan hindi ko naiisip yon. Eh di kung ganon, gumawa ka ng paraan para mapacheck up na ako sa ospital. Pero paano ko ho gagawin yun kung wala nga ho akong pera, Chong? Di ba sinabi ko na sa'yo na bumalik ka sa boss mo? Hindi mo talaga sinunod ang sinabi ko, no? Dahil natutuwa ka sa nangyayari sa akin. Gusto mo lang talagang masolo tong bahay kapag nawala na ako. Hindi ko naman ho magagawang bumali dahil nakalaan na rin ang pera na yun sa mga gastusin dito sa bahay. Mawawalan ho tayo na makakain at kuryente kapag ginamit natin yung sa ospital. At sa tingin ko naman ho hindi kailangang sa ospital kayo isugo dahil ngipin ho ang may problema sa inyo. Kung gusto nyo ho, doon na lang tayo magpatingin sa may bayan. Doon sa dentista ho ron. Dentista? Kay Marina? Aba, hindi naman lisensyadong dentista yun ah. Nagbubunot lang yun ang ngipin pero hindi sa dentista. Kung ipapatingin mo ako sa dentista, gusto ko dun sa totoo. Dun sa may lisensya talaga. Ipapatingin lang naman ho natin, Chong. Kapag may nakitang mali, di saka na lang ho tayo pumunta sa tunay na dentista. Doon lang ho muna tayo pumunta sa kasya lang ang budget ko sa ngayon. Talagang pagdating sa akin, tinitipid mo talaga ako, no? Pero siya, sige, pagbibigyan kita. Siguraduhin mo lang talaga na ipapatingin mo ako sa magaling na dentista kapag nagkapera ka na. Ayoko ng putyo-putyo lang. Kinabukasan dahil nga wala namang trabaho si Ding, maaga tuloy niyang niyaya ang tiyuhin niya na pumunta na sa may bayan para magpatingin na sa kakilala nilang dentista. Uso naman kasi sa lugar nila sa probinsya na yon yung dentista na kahit hindi lisensyado ay nagbubunot pa rin ng ngipin. At dahil nga wala namang pera si Ding para pumunta sa tunay na dentista, wala siyang choice kung hindi doon dalhin ang Chudensyo niya. Pagdating nila ron, agad ngang tinignan ng babae ang tiyuhin niya. Tumagal lang ng ilang minuto ang pag-check up sa Chudensyo niya at pagkatapos noon ay umuwi na rin sila. Habang nasa loob ng tricycle, doon nag-usap ang magtiyuhin. Siguro naman ho mapapanatag na ang loob niya sa sinabi ni Aling Marie. Normal lang daw ho na matanggalan kayo ng ngipin sa ganyang edad nyo. Bakit naman ako maniniwala doon? Hindi naman magaling yun. Kailangan mo pa rin akong ipatingin sa magaling at tunay talagang dentista bago ako mapanatag. At saka, pag-ipunan mo rin yung pagpapagawa ng pustiso ko. Ayoko ng ganito na wala akong ngipin. Pati ba naman ho yun, Chong? Aba, dapat lang. Anong gusto mo? Humarap ako sa mga tao ng ganito? Nabungal na ako? Kung sa'yo mangyari to, tiyak na hindi ka rin naharap sa mga tao nang wala kang ngipin, no?
Agi mo na lang talaga akong tinitipid eh. Napaiwas na lang ng tingin si Ding sa tiyuhin niya. Mas pinili na lang niya na wag na itong sagutin pa dahil ayaw niyang marinig ng ibang pasahero ng tricycle ang pagtatalo nila. Mga ilang minuto pa ang lumipas kung saan ay malapit na silang makauwi. Bigla namang pumarang tiyuhin niya na ipinagtaka ni Ding. Oh, bakit ho kayo pumara, Chong? Bakit dito kayo bababa? Saan ho kayo pupunta? Pupuntahan ko si Mio. Makikipag-inuman ako sa kanya. Pahingi nga na 100 dyan. Pero Chong... Ay nako, wag na marami satsat. Pahingi na 100 nang may pang-ambag naman ako. Kahit na gusto pang umangal ni Ding lalo na at wala na rin talaga siyang pera, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang ibigay na rin sa tiyuhin ang hinihingi nito. Lalo na't nakakahiya na rin sa iba pang pasahero na naaabala dahil sa paghinto ng tricycle. Pagka-uwi ni Ding sa kanilang bahay, nagluto lang siya ng tanghalian niya at saka inabalan na lang ang sarili sa paglalaba ng mga marumi niyang damit. Pilit din niyang inaabala sa ibang bagay ang utak niya dahil kanina pa rin siya hindi nire-replyan ng girlfriend niya sa mga text niya. Tinanong kasi niya kung tuloy ba ang lakad nila ni Anika pero hindi pa rin ito sumasagot. Pagdating ng hapon, nagbabalat lang siya ng kalabasa noon para sa lulutuin niyang hapunan nang bigla na lang malakas na sigawang umagaw sa atensyon niya na nanggagaling mula sa labas ng bahay nila. Tinatawag noon ang pangalan niya kaya naman mabilis siyang napatayo para lumabas. Sa may bungad pa lang ng pinto, nakita na ni Ding ang Kuya Mio niya habang nakaakbay dito ang tiyuhin niyang walang malay. Agad siyang nag-alala kaya naman mabilis niyang nilapitan ng Kuya Mio niya para tulungan na maipasok sa kwarto nito ang tiyuhin. Kuya Mio, anong nangyari kay Chong? Nawala ng malay si Densyo habang kainuman ko, kaya ito, inuwi ko na. Lasing na ho ba siya? Hindi, ang ayos-ayos pa nga ng pag-uusap namin kanina eh. Ano nangyari? Bakit ho siya nawala ng malay kung hindi ho siya lasing? Dumating lang siya kanina na masakit yung mga ngipin niya at ulo tapos ayan, nawala na siya ng malay. Sa sobrang sakit siguro kaya nahimatay siya. Ganun ho ba? Salamat ho at naiuwi niyo siya ng ligtas. Ako na bahala dito, Kuya Mio. Ano ba nangyayari dyan sa tiyuhin mo, Ding? Bakit sa loob lang ng ilang araw halos maubusan na yan ng ngipin? Totoo ba yung sinabi niya na naglalagas na mga ngipin niya? Oo, Kuya Mio. Totoo nga ho na naglalagas yung ngipin niya. Pinatingnan ko na nga ho siya kay Aling Marie sa may bayan kanina eh. Anong sabi? Dala lang daw ho ng edad ni Chong kaya siya nalalagasan ng ngipin. Ha? Totoo ba yun? Halos magkaedad lang naman kami ni Densyo ah. Tignan mo naman ang ngipin ko at halos kumpleto pa. Hindi ko alam eh. Yun lang ang sinabi sa amin ni Aling Marie. Naku, kinakabahan naman ako dyan sa nangyayari sa tiyuhin mo. Ha? Bakit to? Anong ibig niyo sabihin? Kasi, hindi ba't kapag nakakapanaginip ka ng naglalagas ng ngipin, masamang paangitain daw yun na may hindi maganda mangyayari, sabi ng matatanda? Paano kaya kung naglalagas ang ngipin ng tiyuhin mo dahil may masama ring mangyayari sa kanya? Naku, wag naman sana. Bantayan mo mabuti ang tiyuhin mo, Ding. May hindi ako magandang nararamdaman. Teka, anong ibig niyo sabihin, Kuya Mio? Basta, Ding. Bantayan mo lang ang tiyuhin mo. Hindi ko pa masabi sa iyo yung hinala ko kasi hindi pa naman ako sigurado. Mas mabuti pa, kumuha ka na ng palanggana sa labas na may tubig para mapunasan natin ang katawan ng tiyuhin mo. Nang sa ganun mahimasmasan siya kahit papano. Sige ho, kukuha lang po muna ako. Nagmadali na nga si Ding sa pagkuha ng bimpo at palanggana na may tubig. Buti na lang talaga tinulungan siya ng kanyang Kuya Mio na punasan ng tiyudensyo niya na wala pa ring malay. Habang tahimik lang niyang pinupunasan ng mukha ng tiyuhin, bigla siyang napakunot ng noo at napalayo ng konti dahil sa hindi kaaya-ayang naaamoy niya. Ang baho! Alin ang mabaho, Ding? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mabaho, Kuya Mio. Pero may naamoy ako mabaho talaga Amoy nabubulok.
Ha? Saan? Dito sa kwarto? Wala naman akong maamoy ah. Parang dito ho yata nanggagaling sa may mukha ni Tiyo. Ano? Tabi nga, paamoy ako. Umatras naman papalayo si Ding para mabigyan niya ng lugar ang Kuya Mio niya na makalapit sa tiyuhin niya. Yumuko nga ang matanda at marahang inilapit ang mukha nito sa mukha ng tiyudensyo niya. Segundo pa lang ang itinagal ng pagsinghot ng Kuya Mio niya, bigla na rin itong napaatras kasabay ng pagtabo nito ng daliri sa ilong. Ang baho! Ang baho nga! Sigurado kung hindi yun amoy ng alak! Oo nga hoy, kakaiba yung amoy. Parang nabubulok nga po. Wala naman siyang ibang kinain na mabaho kanina habang kainuman ko siya. Nakakapagtaka naman kung saan ang galing yung mabahong amoy na yun. Teka, titignan ko yung loob ng bibig ni Tiyo. Sigurado ka ba dyan, Ding? Oo, naku-curious kasi ako kung saan nanggagaling yung mabahong amoy na yun na parang nabubulok eh. Sige, daan-daan lang ha. Dito lang ako sa likod mo. Pa-flashlightan ko yung loob. Sige o Kuya Mio. Lumapit na nga ulit si Ding sa tiyuhin niya kung saan umupo siya sa konting espasyo ng kama nito. Dahan-dahan niyang inilapit ng kamay niya sa bibig ng tiyuhin niya habang tinatanglawan naman yon ng Kuya Mio niya gamit ang cellphone nito. Unti-unti niyang ibinuka ang bibig ng tiyuhin niya at dahil sa ilaw mula sa flashlight, doon ay kitang-kita ni Ding ang 3 piraso pang ngipin na kusa na namang natanggal habang nakapatong yun sa may dila mismo ng tiyo densyo niya. Lalo ring umalingasaw ang tila nabubulok na naman na amoy mula sa loob ng bibig nito. Ano yun, Ding? Ngipin ba yun ang tiyuhin mo? Opo, mukhang may natanggal na naman po siyang ngipin. Kunin mo! Delikado kapag nalunok niya yan! Sige ho. Kahit nakakaramdam ng pandidiri si Ding, dahan-dahan pa rin niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng bibig ng tiyuhin niya para makuha niya ang ngipin doon. Nasa ganun siyang pwesto nang bigla na lang dumilat ang 2 mata ng tiyudensyo niya kung saan ay agad siya nitong itinulak papalayo. Sa isang iglap ay agad na napatayo ang tiyuhin niya mula sa pagkakahiga nito at saka agad na bumulwak mula sa bibig nito ang itim na likido. Mabilis na napaatras si Ding at ang Kuya Mio niya palayo sa sumusukang matanda. Mula sa pwesto nila, amoy na amoy ng 2 ang mabaho at masangsang na amoy ng kakaibang itim na tubig na isinusuka ni Densyo. Ang baho! Ano yung sinusuka niyo, Chong? Bakit ganyan yan? Teka, nakikita mo ba yun? Ang alin ho, Kuya Mio? Parang may kasamang mga langaw yung sinusuka ng tiyuhin mo. Tignan mo mabuti. Hala, oo nga ho, Kuya Mio. Nandun din yung mga ngipin ni Chong. Patuloy pa rin sa malakas na pagsuka ang tiyuhin ni Ding. Umabot na nga sa paanan nila ng Kuya Mio niya ang itim na likido na yon na hindi na maubos-ubos sa bibig na matanda. Grabe na tuloy ang pag-aalala ni Ding. Ano na hong gagawin natin, Kuya Mio? Sa tingin ko kailangan na nating isugod si Tiyo sa ospital. Hindi ito magagamot ng ospital lang, Ding. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Bago pa man makasagot ang Kuya Mio niya sa tanong niya, napagawi na ang atensyon nila sa tiyuhin niya dahil natapos na ito sa pagsuka. Para itong naging lantang gulay na bigla na lang napahiga ulit sa kama at halatang hinang-hina dahil sa pagsuka. Dahil doon kaya naman mabilis na lumapit si Ding sa tiyuhin niya. Doon pa lang din napansin ni Ding na tuluyan ang naubos ang ngipin ng tiyudensyo niya na naging dahilan kung bakit parang nahihirapan na rin itong magsalita. Chong! Chong! Ano ba nangyayari sa inyo? Tulungan mo ako, Ding. Parang may gustong pumatay sa akin. Ho? Ano ho? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Paano ko kayo matutulungan? Sino po ang may gustong pumatay sa inyo? Bago pa man makapagsalita ulit ang tiyudensyo niya, muli na naman itong sumuka ng itim na likido kung saan ay sa mismong damit ni Ding ito tumapon at pagkatapos noon ay nawalan na naman ito ng malay. Kusa na lang bumagsak ang tiyuhin niya sa kama
Habang si Ding naman ay napaduwal sa sobrang baho ng suka ng tiyuhin. Dahil mas amoy na amoy niya na ngayon ang baho sa katawan niya, napatakbo na rin siya palabas para makasuka sa lababo at makapagpamalit din ng damit. Sumunod naman sa kanya ang kanyang Kuya Mio at kinausap siya. Hindi na talaga maganda ang lagay ng tiyuhin mo, Ding. Kaya nga ho, Kuya Mio Hindi ko na rin maintindihan ang nangyayari sa kanya. Ano naman ho ang maitutulong ko kaya kay Tiyo? Isugod ko man siya sa ospital, wala naman akong pera. Hindi nga doktor ang kailangan ni Densyo, Ding. Kung ako sa'yo, puntahan mo ang bahay ng kasintahan mo. Kausapin mo si Lupe. Ano? At ano naman ho ang kinalaman ni Aling Lupe dito? Sa tingin ko ay binabarang niya ang tiyuhin mo. Ano? Pati ba naman kayo yan ang iisipin nyo, Kuya Mio? Dahil sigurado na ako na may kinalaman talaga si Lupe dito. Alam ko na may rason siya para gawin yan sa tiyuhin mo. Hindi ko kinakampihan si Densyo ha. Alam kong mali talagang ginawa niya sa mag-ina nung birthday mo. Pero kung gusto mong gumaling ang tiyuhin mo, si Lupe ang dapat mong lapitan. Si Lupe ang dapat mong kausapin, hindi doktor. Di parang sinasabi nyo na rin po na totoong mambabarang si Aling Lupe. Sana mali ako. Pero sa nangyayari ngayon sa tiyuhin mo, malakas na ngayon ang kutob ko. Hindi ko to sinasabi para siraan ko sa'yo mag-ina na yon ha. Sinasabi ko to para may magawa ka o tayo na hakbang para gumaling ang tiyuhin mo. Kapag tinanong ko po yun sa kanila, ano na lang ho ang sasabihin o mararamdaman sa akin ni Anika, ni Aling Lupe? Paano kung magalit sila sa akin dahil naniniwala ako sa mga usap-usapan na mambabarang sila? Ayoko naman mangyari yun, Kuya Mio. Mahal ko si Anika. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina Ding at ang Kuya Mio niya nang sabay silang napalingon sa kwarto ng tiyuhin niya nang may marinig sila roon na konting ingay. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sila nagmadaling tumakbo para makabalik sa silid. Nasa bungad pa lang sila ng pinto, bigla na silang natigilan sa kanilang nakita. Gising na ang Tio Densyo niya habang nakaluhod ito sa sahig at parang asong hinihigop nito ang itim na likidong isinuka nito kanina. Parang babaligtad ang sikmura ni Ding sa kanyang nakita. Buti na lang at nakakilos agad ang Kuya Mio niya dahil itong unang lumapit sa tiyuhin niya para yakapin ito sa leeg at mapigilan ang ginagawang pagkain sa suka nito. Ding! Pumunta ka na kina Lupe! Magtiwala ka lang sa sinasabi ko! Alam ko na may kinalaman siya sa nangyayari ngayon dito sa Tio Densyo mo! Alam kong gumaganti siya kaya pakiusapan mo siya! Lumakad ka na! Sige na! Kahit na hindi pa gaano kabuo ang desisyon ni Ding na sundin ang sinasabi ng Kuya Mio niya, wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumunod. Nataranta na kasi siya ng mga sandaling yon, kaya napatakbo na rin siya papalabas. Pagkabukas pa lang niya ng pintuan ng bahay nila para lumabas, biglang napako ang kanyang paa nang makita niya si Anika na nakataas ang isang kamay at mukhang handa ng kumatok. Namilog ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng matinding pagtataka. Mahal? Anong ginagawa mo dito? Kasi hindi ko na mapigilan pa si Nanay Ding. Ano? Anong ibig mo sabihin? Si Nanay ang may kagagawa ng nangyayari ngayon sa Tio Densyo mo. Galit na galit si Nanay at mukhang balak niyang patayin ang tiyuhin mo. Kahit ako, hindi ko na siya mapigilan. Baka sa'yo makinig siya. Kaya kausapin mo si Nanay Ding. Halika na, bilis. Ibig mo sabihin, totoong mambabarang si Aling Lupe? Oo, pero hindi naman niya ginagawa to dahil lang gusto niya. Ginagawa niya to dahil ito lang ang tanging kaya niyang gawin para makabawi at makaganti. At ngayon, alam na alam mo naman kung bakit ginagantihan ni Nanay ang Tio Densyo mo. Alam mong may malaking kasalanan ng tiyuhin mo sa amin, lalo na kay Nanay, hindi ba? Kaya ngayon, umabot na siya sa ganito. Alam ko naman yun. Alam kong hindi naman talaga inosente si Chong. Pero ayoko naman na mapatay ni Aling Lupe si Tio Densyo, Anika. Tiyuhin ko pa rin siya. Kaya nga halika na at puntahan na natin si Nanay, dali. Sige, tara na. Magkahawa kamay silang tumakbo patungo sa bahay ng kanyang kasintahan.
Ilang minuto lang din at nakarating na sila. Mula sa may sala, pumasok pa sila sa maliit na daan na parang papunta sa may bandang likuran ng bahay. Maya-maya pa ay bumungad na sa paningin ni Ding ang isang pintuan ng kwarto. Si Anika nagbukas noon at sumunod naman si Ding. Sa may bungad pa lang ng silid, may naamoy na agad si Ding na usok na mabaho. Sa tagal niya nang bumibisita sa bahay ng kasintahan, yun pa lang ang unang beses niyang makapasok sa silid na yon. Agad ding nailibot ni Ding ang paningin niya sa mga estante kung saan ay may mga nakalagay roon na mga bote na hindi niya alam kung ano bang laman. Basta nakikita niyang may lamang mga tubig yon na halos nagkakulay dugo na. Humakbang pa sila ng konti hanggang sa makita na nga nila si Aling Lupe sa mismong gitna ng silid na yon. May nakasinding itim na kandila sa may harapan nito habang bumubulong-bulong pa ito ng mahihina nang nakapikit. Nay, tigilan mo na yan. Aling Lupe! Anong ginagawa mo dito, Ding? Pinapunta ko na ho siya rito, Nay. Humingi ako ng tulong sa kanya para mapahinto ka na sa ginagawa mo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang makialam dito, Anika. Ang tigas ng ulo mo. Pero hindi ko gusto ang ginagawa niyo kay Chong, Aling Lupe. At hindi ko rin gusto ang ginawa niyang pangmamaliit, panlalait at pamamahiya niya sa amin ng anak ko. Alam mong nararapat lang sa tsuhin mo ang maturuan ng leksyon. Tama ho kayo dyan, Aling Lupe. Hindi ko naman ho kinakampihan si Chudensyo. Maling-mali naman ho talagang ginawa niya pero ayoko naman ho na maging dahilan yun para bawian niyo siya ng buhay, Aling Lupe. Alam ko hong dala lang ho ng galit niyo kaya niyo ho ito ginagawa. Pero alam ko hong mabuti kayong tao. Mabuting tao talaga ako, Ding. Kahit kailan, hindi ko ginamit ang kakayahan na to sa pansarili ko lang nakagustuhan. Ginagawa ko lang to para magbigay ng leksyon at gumanti sa mga pananakit ng ibang tao sa akin at sa anak ko. Kaya sana, maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa sa tsuhin mo. Galit na galit ako sa mga binitiwang salita ni Densyo sa akin at sa anak ko. Hindi lang noong birthday mo. Matagal na panahon na akong nakakatanggap ng hindi magandang salita mula sa kanya. Matagal akong nagtimpi, nagtiis, pero sinagad niya ang pasensya ko. Kaya wag mo na akong pigilan pa sa gusto kong gawin. Baka pati ikaw madamay sa galit ko. Nay, wag naman ho tayong umabot sa ganito. Kahit kailan hindi naging masama sa atin si Ding. Alam ko ho na masama talaga ang ugali ni Chudensyo. Kahit ako naman ho ay nakaranas din ng kasamaan niya. Pero hindi po sasagad sa kagustuhan ko na mawala na siya sa mundo. Tiyuhin ko pa rin ho siya. Kadugo. Kaya ayoko ho na ipanalangin ang kapahamakan niya. Ako na ho nakikiusap sa inyo, Aling Lupe. Huwag niyo ho sanang patayin ang tiyuhin ko. Labis na ang pagmamakaawa ni Ding ng mga sandaling yon. Balak pa nga niya sanang lumuhod sa harapan ni Aling Lupe. Pero bago pa man niya magawa ang kanyang balak, isang malakas na kalabog ng pintuan mula sa labas ang kanilang narinig. Sumunod din nilang narinig ay ang sigaw ng isang pamilyar na boses na halata mong nanghihina. Lupe! Lupe! Lumabas ka dyan! Hanapin mo ako! Si Chong yun? Ano? Lagot na, lalong magagalit si nanay. Paano yan? Agad na ngang tumakbo si Ding papalabas ng silid na yon para magawa niyang pigilan ng tiyuhin na lalong palakihin pa ang gulo. Sa may salay naabutan niya ang Chudensyo niya na may hawak na kutsilyo. Nasa likuran nito ang Kuya Mio niya na mukhang gusto ring pigilan ng tiyuhin pero natatakot lang na baka mahagip ng hawak nitong patalim. Akala ni Ding ay hindi sumunod ang mag-ina sa paglabas niya pero nagulat na lang siya nang maramdaman niyang nasa likuran niya rin si Aling Lupe. Kitang-kita tuloy niya ang masamang tingin ng tiyuhin niya sa matandang babae. Hoy! Pambabarang ka talaga! Pinatunayan mo na ngayon na isa ka talagang alagad ng demonyo! Ikaw ang may gawa nito sa akin, di ba? Gusto mo akong patayin! Tanggalin mo itong sakit ko ngayon kung ayaw mong dumalak ang dugo rito! Chong, huminahon ho kayo. Tama na ho. Ako na ho makikipag-usap kay Aling Lupe. Umuwi na ho kayo.
Ito ang sinasabi ko sa'yo, Ding. Dapat talagang maturuan ng leksyon ng tiyuhin mong yan. Leksyon? Hindi ko kailangan ng leksyon mo. Totoo lang ang sinasabi ko na ikaw ang may kagagawa ng lahat kung bakit ako nagkakaganito. Oo, ako nga. Anong akala mo? Itatanggi ko na binabarang kita? Doon ka nagkakamali, Densyo. Harap-harapan kong sasabihin sa'yo ngayon na totoong binabarang kita bilang ganti sa mga panlalait mo sa akin at sa anak ko. Wala akong pinagsisisihan. Walang iya ka. Alagad ka ng demonyo. Mas walang iya ka. Kahit kailan ay wala kaming ginawang masama sa'yo, lalong-lalo na ako, Densyo. Kung laitin mo ko na pangit na kuba, para bang hindi ako isang tao na nasasaktan sa mga sinasabi mo? Kahit anak ko, pinapakalat mo sa mga tao na ginayumang pamangkin mo, kahit na wala namang katotohanan ng lahat ng yon? Kaya ngayon, kung gaano kabaho ang mga panlalait na sinasabi mo, ganun din kabaho ngayon ang lumalabas dyan sa bibig mo. Masahol pa sa amoy ng imburnal at kanal na ugali mo. Tama lang yan sa'yo. Habang nagpapalitan ng sagutan ng dalawang matanda, napansin ni Ding na may mga bulong na naman na ginawa si Aling Lupe. Kahit na nasa tabi niya lang ang matanda, hindi niya maintindihan kung ano ba mga maihinang bulong nito. Mabilis din ang pagbuka ng labi nito, pero kahit isa ay wala siyang maintindihan. Nasa matandang babae lang ang tingin niya nang biglang marinig niya ang pagdaing na naman ng tiyuhin niya. Nang ibaling niya muli ang tingin sa kanyang tiyudensyo, nakahawak na ito sa tiyan at dahan-dahang bumagsak at saka napaluhod. Ang sakit! Aray! Namimilipit ang tiyan ko! Ang sakit! Tigilan mo ako! Tanggalin mo to! Yan ang nararapat sa'yo! Ngayon, isusuka mo ulit ang mabaho mong mga sinabi hanggang sa dugunang maisuka mo at mamatay ka na ng tuluyan! Pagkasabi ng matanda, nagsimula na naman ngang sumuka ng maitim na likido ang tiyuhin ni Ding. Umalingasaw na naman ulit ang sobrang bahong amoy mula sa isinusuka ng tiyuhin niya. Sa liit ng katawan ng tiyuhin niya, hindi malabo na bumigay na rin ang katawan nito kapag nagpatuloy ang pagsusuka nito ng marami. Tama na, Lupe! Tigilan mo na si Densyo! Ikaw ang tumigil, Mio! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo na pati ikaw madamay! Huwag niyo hong papatayin ang tiyuhin ko, Aling Lupe. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tama na, Nay. Tama na ho. Tigilan niyo na yan. Huwag niyo ho sanang dungisan ng kabutihan na meron kayo para lang kay Chong. Sana ay mahanap niyo pa rin sa puso niyo ang pagpapatawad. Paano ako magpapatawad sa mga ginawa ng tiyuhin mo kung kahit kailan hindi naman siya humingi ng tawad sa akin? May narinig ba akong sorry mula sa kanya? Hindi ba at eto siya, pinagbabantaan niya pa na dadaanak ang dugo rito? Sino ngayon ang patatawarin ko, Ding? Kakausapin ko ho si Chong, Aling Lupe. Bigyan niyo lang ho ako ng pagkakataon na makausap siya na maayos. Parang awa niyo na ho. Matagal na nagtitigan sina Ding at si Aling Lupe. Hindi na rin nagsalita pa ang matanda pero maya-maya ay bumulong na naman ito ng mahina hanggang sa nakita niya na unti-unti na ring tumigil mula sa pagsusuka ang tiyuhin niya. Halatang nanghina ang tiyudensyo niya sa pagsusuka nito dahil kusa na naman itong bumagsak sa sahig. Dahil doon kaya naman mabilis na napatakbo si Ding papalapit dito. Sumunod din naman agad sa kanya ang kanyang kuya Mio. Pareho nilang tinapik ang mukha ni Densyo para kunin ang atensyon nito. Chong, ako na ho nakikiusap sa inyo. Kung gusto niyo hong matigil na to at mawala na ang nararamdaman niyo, tigilan niyo na ho si Aling Lupe. Tama si Ding, Densyo. Tumigil ka na. Hindi niya tatanggalin ang barang sa'yo hanggat nakikita niya pa rin ang ganyang ugali mo. Kapag nagmatigas ka pa rin, baka matigas na bangkay ka na bago ka makalabas dito. Humingi na ho kayo ng paumanhin kay Aling Lupe, Chong. Gaano ho ba kahirap na gawin yun? At gaano kayo kasigurado na kapag humingi ako ng tawad sa babaeng yan,
Patatawarin niya ako at hindi napapatayin. Ganun din naman ang ginawa niya kay Paula. At sinong may sabi na pinatay ko si Paula? Buhay siya! Pinaalis ko lang siya sa lugar na to. At tama! Magandang ideya nga yun. Tatanggapin ko lang ang paghingi mo ng tawad kapag ipinangako mo na aalis ka na rin sa lugar na ito. Ano? Saan mo naman ako gustong pumunta? Basta malayo sa lugar na to. Sa lugar na hindi na kita makikita. Gusto ko, tigilan mo na rin ang pang-aalipin mo kay Ding, kaya umalis ka na rito. Isa yun sa kondisyon ko para tanggalin ko ang mga sakit na nilagay ko sa'yo na pwede mong ikamatay sa loob lang ng 1 linggo. Kahit hindi ka na humingi ng tawad, basta umalis ka na lang dito at kakalimutan ko na ang lahat. Matagal na napuno ng katahimikan ng buong sala. Buong akala ni Ding, hindi sasang-ayon ang tiyuhin niya sa kondisyon ni Aling Lupe. Pero sa tulong na rin ng kanyang Kuya Miho, napakiusapan nila ito na umalis na lang kesa mamatay ito sa kamay ni Aling Lupe. Tumupad naman ang matanda sa usapan. Tinanggal nga niya ang sakit ng kanyang tiyuhin. Hindi naman agad pinaalis ang kanyang tiyudensyo sa lugar nila. Tumagal pa rin kasi ito ng ilang linggo dahil ibinalik pa nito ang lakas bago umalis ng walang gulo. Kung saan na naglalagi ang tiyuhin ni Ding, wala siyang alam sa loob ng ilang buwan. Buti na lang at paglipas ng halos kalahating taon, nabalitaan na lang ni Ding na nagtatrabaho na ang tiyuhin niya bilang isang mekaniko sa isang asyenda sa probinsya at namumuhay roon ng tahimik. Naging pag-aari na rin ni Ding ng tuluyan ang bahay ng mama niya at bumubuo na ng pamilya kasama ang kasintahan niyang si Anika at si Aling Lupe. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!